Si Marcos po ay hindi totoong bayani. Si Marcos po ay isang diktador, mamamatay tao, nagnakaw sa yaman ng bansang Pilipinas. Si Marcos po na kung saan magsisilibrar ng kanyang kaarawan sa September 11 ay may panukala kung sa araw na yon ay doon ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya po, ito po'y isang dagok po sa amin, dagok po sa sambayan ng Pilipino. Ako po'y naging bahagi ng kilusang na tumutol kay Marcos noong panahon ng diktadorya. Kaya sana naman po, Pangulong Duterte, huwag mong ituloy yung panukala niyong ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Talaga ito, hindi dapat. Si Ferdinand Marcos, nahusgahan na ng tatlong Korte Suprema. May husga ang Supreme Court of the Philippines na ang pera na nadala sa Korte Suprema amounting to $680+ million ay nakaw na pera. Ang isang magnanakaw at hindi lamang pangkaraniwang magnanakaw, kung hindi malaking magnanakaw, mandarambuna, hindi dapat kinikilala bilang bayani. Kaya bakit natin hihilin si Marcos sa libingan ng mamamayan? Ako nag-aakila ako kay Presidente Duterte. Presidente siya, hindi lamang ng Davao, hindi lamang ng Mindanao. Presidente siya ng buong bayan ng Pilipino. Presidente ko rin siya. Pinakinggan ko siya sa kanyang inauguration speech. Napakaganda ng inauguration speech niya. At doon niya sinabi na kahit na kailan, I will not compromise the rule of law and due process. Tandang-tanda ko yun at pinangkawakan ko yun. President Duterte, umaakita ako sa iyo. Ang rule of law po na sinasabi ng panghawakan yun, yun po yung Republic Act 10368 na ngayon pinatutupad na natin. At yung Republic Act 10368, ang sinasabi nito, recognition and reparation of martial law victims, ipatupad ng lubos at ganap. 2 araw bago ang unang sona ng ni Presidente Duterte at nananawagan sana kami na sana ay huwag na ituloy yung plano na ilibing si Ferdinand Marcos, ang ating yumaong diktador na huwag sana nang ituloy yung kanyang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani dahil naniniwala kami na hindi siya bayani, bagkus siya ay kontrabida sa kasaysayan ng mga Pilipino. Siya ay kontrabida dahil nagnakaw siya sa kaban ng mga Pilipino, kaya nga siya ang top 2 na pinaka-corrupt na leader sa buong mundo. Pero hindi lang pera ang ninakaw niya, ninakaw din niya ang mga buhay ng mga kabataan noong panahon na yon na lumaban para sa kanilang kalayaan.